Tulad ng guro mo, isang dakilang mandirigma. Sa pamamagitan ng kutsilyo ng langit, naghari ako sa mundo. Nagtatag ng listahan ng mga mandirigma ng tabak. Pinatahimik ang lahat ng mandirigma ng tabak. At ikaw, ilang dekada ka lang nagpraktis. Ang iyong kutsilyo ng langit ay higit pa sa akin. Iyan ay dahil sa mahusay na pagtuturo ng guro. Guro, may isang kahilingan ng iyong alagad. Ngayon gusto kong bumaba ng bundok upang hanapin ang aking pamilya. Noong mga araw na iyon, natagpuan kita sa kabundukan. Nasa lampin ka pa. Ang piraso ng jade na ito. Ito ay dapat na mula sa iyong pamilya. Ang naiwan na tanda. Tandaan, ikaw ang tagapagmana ng kutsilyo ng langit. Isang bigwas ng tabak, walang makaliligtas. Ang mga tao sa ibaba ng bundok ay mahirap hulaan. Huwag basta-basta gumamit ng iyong sandata. Kung hindi, magdudulot ito ng takot sa mundo ng martial arts. Nauunawaan ko, bro. Ang sundang ni Cheng Fong ay nagpigil pa rin. Siya ay tila walang dantian. Hindi siya makagamit ng panloob na enerhiya, ngunit siya ay bihirang makita sa loob ng 1,000 taon. Banal na katawan ng dugo ng dragon. Hindi lamang siya may lakas na walang hanggan, kundi nakaka-absorb din siya ng walang limitasyong panloob na enerhiya. Sa mundong ito, wala nang makakatalo sa kanya. Ama, ina, paano ko kayo mahahanap? Lu Ziwei. Sa pagkakataong ito, hindi ka natatakas. Siya ay may apelido ring Lu. Walang hiya at walang kahihiyan. Kayo ay sadyang inakita ko papasok dito. Ikaw ang panganay na babae ng pamilya Lu. Kung hindi gagamit ng ilang panlilinlang, kapag nag-iisa ka, sisirain ka namin. Ang pamilya Gao, upang agawin ang posisyon ng pinakamahusay na akademya ng sining pandigma ng pamilya Lu, ay hindi nag-atubiling gumamit ng ganoong mababang klaseng paraan. Mayroon pa bang kahit katiting na moralidad ng mandirigma? Makakain ba ang moralidad? Ito ay away ng aming dalawang pamilya. Huwag isangkot ang mga inosenteng dumadaan. Hayaan ang binatang ito na umalis. Sa harap ng kamatayan, inaalala pa rin ng iba. Ang babaeng ito ay mabait. Isang mabahong magkakatay ng baboy lamang. Kung mamatay, karapat-dapat. Ikaw naman, mukhang sariwa pa. Binata, ako ang haharang sa kanila. Tumakbo ka na. Susunod. Ikaw naman. Nagising ka na. Binata, yung mga tao kanina, nasaktan ka ba nila? Wala. Buti naman. Pero paano mo ako nailigtas? Lumaki ako sa bundok. Kahit walang internal energy, magaling naman ang mga binti ko. Noong nagkagulo, dinala kita sa likod ko at tumakbo. Ganun pala. Salamat sa pagliligtas, binata. Kahit na unang beses tayo nagkita, bakit parang pamilyar ka? Ngayon, hindi ko alam kung nasaan ang mga mahal ko sa buhay. Ihahatid ko muna itong dalaga pa uwi. Kung hindi lang ipinadala ng tatay ang kapatid ko, siguro ganito na siya kalaki. Bini-bini, saan ang bahay mo? Paaralan ng martial arts ng Sanlibong Ilog. Mga ninuno, pakitiyak na si Xiaobo ay ligtas at payapa sa labas. Kung makaranas siya ng anumang pagsubok, parusahan ninyo ako, ang kanyang ina. Isang walang silbi na walang internal energy, baka patay na sa labas. Ginang bumalik na ang binibini. Salamat sa pagligtas sa aking anak, binata. Walang anuman. Parang matagal ko nang kilala si Binibini Lu. Maliit na bagay lang. Maaari bang itanong kung bakit ka pumunta sa lungsod ng ilog? Ano ang iyong layunin?
Dati, kasama ko ang aking guro at nakatira sa bundok. Araw-araw pumapatay ako ng baboy para mabuhay. Ngayon, pumunta ako sa lungsod ng ilog para hanapin ang aking tunay na mga magulang. Pero hindi ko alam kung saan sila nakatira. Ang tanging gabay ko ay itong jade pendant. Xiaobao, itong jade pendant ay ginawa ng iyong ina. Kailangan mong lumaki ng ligtas at payapa. Ang paralan ng martial arts ng Sanlibong Ilog may tagapagmana na. Imposible. Wala siyang internal energy. Ang pamilya Lu ay kilala sa martial arts. At ang paaralan ng martial arts ng Sanlibong Ilog ang pinakamahusay na paaralan sa gitnang kaharian. Ngayon, ako ang bagong pinununo ng paaralan. Kung malaman ng iba na ako ay nagkaroon ng isang walang kwentang anak na walang internal energy, saan ilalagay ang dangal ng pamilya Lu? Lu Zhenshan, si Xiaobao ay sarili mong anak. Sarili kong anak? Itapon ang walang kwentang ito. Sa iba, sabihin mong patay na ipinanganak. Ako, Lu Zhenshan, ay walang kwentang anak. Hindi, Xiaobao, ibalik mo ang anak ko. Xiaobao, ibalik mo ang anak ko, Xiaobao. Tayo. Si Ginoong Lu ay nagligtas sa aking anak na babae. May utang na loob sa pamilya Lu. Dito ka munang tumira ng ilang araw. Ang paghahanap sa iyong mga magulang. Ang pamilya Lu ay tiyak na tutulong ng buong puso. Tuloy po kayo, Ginoong Lu. Sige, maabala ko kayo. Nang ilabas ko ang jade pendant, ang reaksyon ni Ginang Lin parang sobrang excited siya. Pakiramdam ko rin, may natural na connection. Pakakilala niya ako. Ang jade pendant na iyon ay ako mismo ang gumawa, hindi ako magkakamali. Siya ang aking munting anak. Bakit mo ako pinipigilang kilalanin siya? Siya pala ay aking kapatid na lalaki. Anong kilalanin? Dati sinabi ko sa iyo na magkaroon ng isa pa, ayaw mo rin ngayon. Ayun na, isang magkakatay ng baboy. Hindi ka ba nahihiya? Ako nga, nahihiya. Kayong dalawa, walang sino man ang pwedeng kumilala sa kanya. Kung hindi, ang walang kwentang iyon, papatayin ko. Ang bato ng langit na pintuan ay ang pinakamahirap na gawa sa pinakamahirap na itim na bakal. Sa buong siya, tanging ang numero 1 sa listahan ng espada ang makakagawa ng marka ng espada dito. Tara, mag-ensayo na tayo ng espada. Hoy, magkakatay ng baboy. Nag-ensayo ka na ba ng espada? Hindi pa. Akala ko nga hindi ka pa, wala ka pang dantian ang payat-payat na braso at binti. Buti nga, nakakapatay ka ng baboy. Binabalaan kita. Huwag mong isipin na dahil nailigtas mo ang binibini, ay pwede di ka nang tumambay dito sa pamilya Lu. Ikaw na walang kwenta, magkakatay lang ng baboy at kami ay hindi magkabagay. Kung marunong ka, umalis ka na habang maaga. Kung hindi ako nagkakamali, ang pamilya Lu ang nag-imbita sa akin na manatili. Diba? Tama ang sinabi ng master ko. Ang mga tao sa ibaba ay mapagkunwari, talagang walang utang na loob. Ganyan ba kahirap? Subukan ko nga. Ginoong Lu, nagdala ako sa iyo ng ilang damit. Subukan mo kung kasya. Ang pamilya Garcia ay nakatitig. Ang titulong unang paaralan ng martial arts ay maaaring hamunin anumang araw. Habang nasugatan si Ziwei, huwag kayong maging kampante. Ngayon, kasama ko siya upang sanayin kayo. Opo, pinuno ng pamilya.
Bato ng langit na pintuan ah. Bakit naging ganito ang bato ng langit na pintuan? Tuwid ang putol. Ito ay nahati sa isang hagupit. Kahit ang nangunguna sa ranggo ng espada, sa kanyang buong lakas, ay nag-iwan lamang ng isang pulgadang marka sa bato ng langit na pintuan. Ang taong ito na nakahati sa bato sa dalawa ay mas malakas kaysa sa nangunguna sa ranggo. Kung makakakuha tayo ng kanyang tulong, hindi na natin kailangang katakutan ng hamak na pamilya Garcia. Sa ganitong paraan, ang Akademya ng Sining Pandigma ay babalik sa rurok nito at pananatilihin ang karangalan bilang una sa gitnang kaharian. Oo nga, ngunit ang ganyang dalubhasang tao nasaan kaya ngayon? Ngayon tanging si Cheng Feng ang dumating sa pamilya Lu. Siya kaya? Ang aking anak ay isa ng matanda. Madam, bakit kayo umiiyak? Napasukan lang ng alikabok ang mata. Walang problema. Bagay ba ang damit? Tama lang. Bakit kapag nakikita ko siyang malungkot, sumasakit ang dibdib ko? Narinig ko na maraming taon kang nasa bundok. Mabait ba ang iyong guro sa iyo? Binubuli ka ba ng mga kaklase? Mabait naman ang guro. Pero sa puso ko, hindi ko pa rin mapalampas ang aking pamilya. Lalo na ang aking ina. Gusto ko siyang hanapin, itatanong kung bakit niya ako iniluwal at iniwan. Ang anak ay laman na mula sa katawan ng ina. Paanong hindi ka mamahalin ng iyong ina? Sa mga taong ito, tiyak na hinahanap ka rin niya. Hindi ko siya sinisisi. Ang payat mo, kailangan mong kumain ng marami para lumakas ang katawan. Malayo ang lalakbayin. Ang mga cake na ito ay gawa ko mismo. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Dalhin mo lahat. Ang mga damit na ito ay tahi ko rin. Tandaan mong magbihis kapag malamig. Napakabuti ninyo sa akin, madam. Sana kayo ang aking ina. Sa totoo lang, ako ang iyong... Oh, hindi pa pala namamatay ang pamilya Lu. Ginanglin, ano ang gusto mong sabihin? Dumating na ang pamilya Garcia. Walang daan tiyan si Xiaobao. Hindi siya dapat madamay dito. Wala. Binatang lukunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka na. Sa likod bahay ng pamilya Lu, may maliit na daan. Maaari kang umalis doon. Kahit na ang puno ng pamilya Lu ay tila hindi talaga ako gusto, pero si Ginanglin ay mabait sa akin. Kailangan kong sumunod at tingnan. Batang Lu, bakit hindi ka pa umaalis? Wala kang dantiyan. Hindi ka marunong ng martial arts. Mas mabuting umalis ka na para hindi madamay. Oo nga, ikaw, isang walang kwentang magkakatay ng baboy. Huwag ka nang makialam sa mga bagay ng mandirigma. Umalis. Ngayon, kung hindi ninyo ibibigay ang titulong Unang Akademya ng Sining Pandigma, walang sino man ang makakalis sa pintong ito. Ikaw, Kanglan, ikaw isang bata ay pumasok ng walang paalam sa pamilya Lu? Ganyan ka ba tinuruan ng iyong ama? Walang modo. Modo, Lu Zhenshan. Akala mo ba ang pamilya Lu ay katulad pa rin ng 20 taon na ang nakaraan? Javi Garcia. Nandito ka rin. Ang aking anak, bata pa, ay pang-19 sa ranggo ng espada. Siya ay isang henyo. Noong nakaraang 2 araw, hinayaan ang iyong anak na babae na makatakas ng swerte. Ngayon, hindi na siya magiging swerte. Sumuko na kayo ng maaga at ibigay ang titulong pinakamahusay sa gitnang kaharian. Baka maiwan namin ang inyong mga buhay. Kung hindi, ang koronang ito ay magagamit na para hindi na kailangan ihanda ng biglaan. Napakamadali. Kalokohan. Ang Akademya ng Sining Pandigma ay naipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. 100 taon ng karangalan. Paano namin ito basta-basta ibibigay? Ang pamilya Lu ngayon ay matapang na lang sa salita. Sa mga nakaraang taon, ang mga estudyante ng pamilya Lu ay marami ang namatay at nasugatan. Wala nang susunod na henerasyon. Dahil ayaw ninyong bitawan ang karatulang ito, ako na mismo ang maghahatid sa inyo sa kamatayan. Labanan hanggang kamatayan. Handa ba kayo?
Hindi lang para magpasya kung sino ang mas magaling, kundi para pasiyahin ang buhay at kamatayan. Huwag ninyong sabihing inaapi ko ang pamilya Lu. Kung kaya ninyong talunin ang aking anak na si Kanglan, aalis ako kaagad. Ngunit kung kayo ang matalo, Hindi ko lang kukunin ang akademya ng sining pandigma ng pamilya Lu, kundi lahat ng kasapi ng pamilya Lu ay kailangang saktan ang sarili nilang kakayahan at umalis sa gitnang kaharian. ang buhay at kamatayan ay nasa langit. Ano sa tingin ninyo? Kayong mga walang kwentang tao ng pamilya Lu, kaya ba ninyong tanggapin? Si Gao Kanglan ay malayong mas mahina kaysa sa kanyang ama, ngunit siya ay nasa ranggo bilang ika-19 sa ranggo ng espada. Kahit ang panganay na dalaga ay nasa ika-30 lamang, lalaban ba siya para mamatay? Tama, ano ang gagawin natin? Mga duwag kayo. Kung hindi kayo handang lumaban, dumaan kayo sa ilalim ng aking mga binti. Ako ang lalaban sa iyo. Masyadong mabagal ang espada mo. Bawat galaw mo ay puno ng kahinaan. Ikaw, isang magkakatay, ano ang alam mo sa sining ng espada? At nagpapanggap ka pang dalubhasa, matandang walang kwenta. Ang Akademya ng Sining Pandigma ay bumagsak na. Kailangan na umasa sa isang magkakatay para magpakitang gilas. Itong walang kwentang walang dantian, no? Paano ito magiging estudyante ng aming akademya? Tigilan mo na ang daldal. Manalo ka muna kay Lito. Ang estilo ng espada ni Gao Kanglan ay kilala sa pagiging malakas at mabagsik. Totoo na mabagal ang kanyang pag-atake. Ngunit si Cheng Feng ay walang dantian, hindi siya maaaring matuto ng martial arts. Bakit niya sasabihin na maraming kahinaan? Walang kwenta? Pangit ang espada mo. Paano ka nabubuhay sa ganyang kakayahan? Bagaman mabigat ang pag-atake ni Gao Kanglan, ang kanyang mga galaw ay malalaki at bukas. Lito, huwag mo siyang harapin ng direkta. Iwasan ang kanyang talim. Tamaan mo ang kaliwang binti niya. Tiyak na masisira ang kanyang depensa. Salamat sa payo, kuya. Magaling, hindi ko man lang nakita ang solusyong iyon. Talagang karapat-dapat na maging pangunahing alagad ng ating akademya. Kusang pumapasok sa patibong ng iba, kailangan kong mag-isip ng paraan para balaan sila. Bakit ang kanang siko ko biglang namanhid? Hindi naman ako nagkatay ng baboy kamakailan. Ngayon, kada 3 hampas, kailangan kong huminga at magpahinga. Walang lakas ang siko ko. Talagang walang kwenta at nanghina pa ang kamay dahil sa takot. Kada 3 hampas ay kailangang huminga. Bawat 3 pag-atake, ang kanang siko ni Gao Kanglan ay lumuluwag at nawawalan ng lakas. Bahagyang lumuluwag ang kamay na humahawak ng espada. Ito ang pinakamagandang oras para umatake. Totoo, ang kahinaan ni Gao Kanglan ay nasa kanang siko. Ang aking ama ay nagsanay ng espada sa loob ng 40 taon. Hindi man lang nakita, ang galing ng paningin. Totoo bang hindi marunong ng espada si Cheng Fan? Lito, makinig ka sa akin. Saksakin mo ang kaliwang binti niya. Sige. Tanga, sinadya itong pagkakamali na ipinakita sa iyo. Matatag ang kaliwang binti ko. Halika. Hindi dapat. Paano naging mali ito? Ikaw ang tinatawag na pangunahing estudyante. Talagang sinasaktan mo ang mga nakababata mong kasama. Kung siya ay mamatay, kasalanan mo yon. Ikaw. Sigurado akong hindi ako nagkamali. Kanina lang, Tiyak na mali ang lakas ni Lito. isa na namang darating para mamatay.
Lu Zenshan, ang mga Lu ay talagang isang basurang tirahan. Hindi pa sapat na nagtuturo ka ng mga walang silbi, nag-iiwan ka pa ng isang magkakatay. Kung sa pamilya Garcia, kahit bantay pinto ay ikinahihiya mo. Toshi, pagkatapos ng 3 tama ni Gao Kanglan, kapag ang espada ay bahagyang lumihis, saktan mo ang kanang siko niya. Binibini ng pamilya Lu, meron ka pa ring magandang paningin. Wala nang magagawa. Kailangan nating subukan ang sinabi ng binibini. Unang tama. Ikalawang tama. Ikatlong tama. Ngayon na Ang kamay ko. Sige, talaga namang anak ako ni Lu Zenshan. Tama nga ang sinabi niya, pero si Chen Feng ay walang dantian. Hindi siya maaaring magsanay ng martial arts. Javi Garcia, talo ka. Kunin mo ang mga taong ito, lumayas sa pamilya Lu. Talo, ang patakaran ay ginagawa ng malakas. Kanina, ang anak ko ay lumaban ng 1 laban sa 2. Naubos ang kanyang lakas, kaya kayo nanalo. Hindi marangal ang pagkapanalo. Ifyan, ako ang kalaban ninyo. Nagbago ka ng isip. Ikaw na isang nakatatanda, nagpapakumbaba kang makipaglaban sa bata. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng mga mandirigma? Oh, pagtawanan? Ang patay ay hindi tumatawa. Ito ang ranking ng mga espada. Ang ika-10 eksperto ba? Pangunahing alagad. Hindi man lang nakatiis ng isang suntok. Ang pamilya Lu 20 taon na ang nakalipas. Nararapat sa titulong una sa gitnang kaharian. Ngunit lumipas ang maraming taon. Matagal nang humina. Kayong mga langgam, kailangan pang hawakan ang luma ninyong karatula. Ayaw ibigay ang paaralan ng martial arts. Huwag mong sisihin ako kung maging malupit ako. Sa iyong edad, walang respeto. Huwag ka ring magalit kung hindi ako magpapasensya. Lu Zenshan. Sa loob ng maraming taon, para sa kabuhayan ng pamilya Lu, pagod sa pagpupunyagi, kaya mo pa bang buhatin ang espada? Sapat na para sa iyo. Ang pinuno ng pamilya Lu ay hindi makakaya ng 5 strike. ikaw, ang magkakatay ng baboy, nandyan ka. Anong sinasabi mong walang kwenta? Pinuno ng pamilya, ikaw ba ang may karapatan? Ikaw na walang kakayahang martial arts na walang kwenta? Ay makapagbigay ng walang kwentang komento dito? Tama na, Batang Lu ay panauhing pandangal ng aming pamilya. Tana, mahina ka talaga. Sino pa ba sa pamilya Lu ang makakatalo sa tatay ko? Sabay-sabay na lang kayo. Ako na! Trivy, hindi manalo ang tatay mo. Huwag kang... Nanay. Taga-pamilya Lu ako. Kahit hindi manalo, kailangan pumunta. Ika-30 ka lang sa ranggo ng espada. Gusto mo pang makipaglaban sa tatay ko? Mas mabuting sumuko ka na lang. Tingnan mo, maganda ka naman. Gusto kitang gawing babae. Ano sa tingin mo? Panaginip lang yan. Nagustuhan ka ng anak ko. Karangalan mo yon. Kung susundin mo ang anak ko, bibigyan kita ng buhay. Kahit mamatay ako, hindi ako susunod sa inyong pamilya, Garcia. Naghahanap ka ng kamatayan. Trivy, Ngayong araw ba, wala talagang makakapagligtas sa pamilya Lu. hindi pwede. Talagang gagawin ni Javi Garcia, papatayin si Trivy. Cheng Feng, ako ang may bahay ng pinuno ng pamilya Lu. Nasa panganib ang pamilya Lu. Kailangan kong lumaban. Ang selyong ito, Sa totoo lang, ako ang ina na hinahanap mo. Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ay noong ipinanganak ka, hindi kita naprotektahan. Ang makita ka bago ako mamatay at malaman na maayos ka, masaya na ako.
Ang away ng pamilya Lu ay hindi mo na problema. Wala kang dantian. Umalis ka na. Kaya pala naramdaman ko siya napakalapit. Siya pala talaga ang nanay ko. Nanay. Pupunta ako. Mukhang ang inyong pamilya ay hindi natututo hanggat hindi nakakakita ng kamatayan. Pagbibigyan kita. Nag-ambush kayo. Walang kwenta. May dala kang pangkatay, lakas loob kang umakyat, hindi ka pa nakapatay ng tao, di ba? Sabi ko na nga, isa akong mangangatay. Siyempre, baboy lang ang pinapatay ko. Wala na talagang tao ang pamilya Lu. Nagpadala pa sila ng mangangatay para lumaban. Para mamatay ka ba? Cheng Feng, bumaba ka na. Inay, 20 taon kitang hinintay. Sa wakas nakita na kita. Hindi ko kayang makitang masaktan ka. Sumusuway ka sa utos ko. Kinilala mo yung maliit na peste, Lu Chengfeng. Huwag mong isipin na dahil sinabi ng nanay mo ang totoo, kabilang ka na sa angkan ng Lu. Ikaw, isang walang kwentang mangangatay. Bumaba ka na dyan, sabi ko. Huwag ka nang magpahiya doon. Hindi ko kailanman sinabi na ako ay isang Lu para sa aking ina ito at para sa aking ate. Itong mangangatay pala ay ang binata ng angkan ng Lu. Lu Zhenshan, akala ko ikaw din, isang tanyag na mandirigma. Kung ako sa'yo, manganak ng ganitong anak na walang dantian, pinatay ko na lang agad. Kaya pala mahina ang pamilya, Lu. Baka itong walang kwenta ang dahilan. Ikaw, Xiaobao. Pasensya na anak sa'yo. Umalis ka na. Cheng Feng, kaya ko pa lumaban. Tumakbo ka na. Inay, ate. Ngayon, nakabalik na ako. Ako na ang bahala sa natitira. bit-bit mo yung lumang pangkatay. Anong yabang mo? Panoorin mo, papatayin ka muna ng tatay ko. At ako, sa harap mo, papatayin ko sila sa harap mo. Hinahanap ninyo ang kamatayan. Sayang at may dala kang pangkatay. Hindi mo kayang protektahan ang sinuman. Ang kutsilyong pangkatay ay para pumatay ng mga hayop na tulad mo. Lumalait ka sa akin? Hindi ba sabi niyo walang dantian ang magkakatay na ito? Wala siyang dantian? Kung gayon, ano yung enerhiya ng espada kanina? Hindi pa ako nakakita ng ganyang lakas. Baka naman kung ihahambing sa kutsilyo ng langit ay hindi ito papahuli. Si Lu Chengfeng ay isa lang magkakatay. Ganon siya kalakas. Mali ba ang pagkakilala ko sa kanya? Imposible. Tiyak na pinalad lang siya. Natalo niya ang ika-10 sa talaan ng mga espada. Kaya pala nakita ni Cheng Feng ang kahinaan ni Gao Kanglan. Ang pag-alis natin sa inn ay hindi kasing simple ng sinabi niya. Sinabi mo lang ba kung sino ang naghahanap ng kamatayan? Sino ka ba talaga? Sino ako? Hindi ka karapat dapat malaman. Ikaw, ano ang balak mo? Pero dahil sinaktan at ininsulto ninyo ang aking pamilya, dapat kayong magbayad. Huwag kang lalapit. Ako ang batang master ng pamilya Garcia. Alam mo ba kung sino ang tiyuhin ko? Si Onyot Garcia, pang-8 sa talan ng mga espada. Malapit na siyang lumabas mula sa pagsasanay. Pang-8 lang sa talaan, parang ganun lang ang dating. Kahit pang-una ang tiyuhin mo, hindi kanya maililigtas. Sino ang may ganas sumugal sa pamilya Garcia?
Sino ang maglalakas loob na saktan ang aming pamilya Garcia? Tay, dumating na sityo. May pag-asa na tayo. Kuya, dumating ka na sa wakas. Itong batang gala, muntik na akong mamatay. Tiyo, dahil nandito kayo, tiyak na patay na itong mamamatay tao at kayong pamilya, hintayin ninyo ang patayan. Ano na ang gagawin natin? Onyok, Garcia siya ang pangwalo sa listahan ng mga eksperto sa espada. Ang kanyang pamamaraan ng paghahati ng buto ay perpekto. Kung ikukumpara kay Javi Garcia, mas malakas siya, hindi mahina. Ang kakayahan ni Onyok Garcia ay hindi masukat. Taon na ang nakalipas, wala nang kalaban sa gitnang kaharian. Tinalo ni Xiaobao si Javi Garcia. Pero bata pa siya, hindi niya kaya itong harapin. Kahit na si Javi Garcia, 2 lang ang agwat kay Onyok Garcia. Ngunit sa nangungunang 10 ng listahan ang agwat sa bawat ranggo ay isang mahirap lampasan na kalaliman. Sa tingin ko ang swerte ng basurang ito, paano pa kaya ito gagana? Chengpeng, bumalik ka na. Hindi mo matatalo si Onyok Garcia. Oo nga, makinig kay inay, bumalik ka na. Ate inay, huwag kayong mag-alala. Siya lang naman ay pangwalo sa listahan. Nandito ako, hindi ko sila hahayaang saktan kahit isa man sa inyo. Walang takot na batang gala dahil sa pananaksak sa likod tinalo ang aking pamangkin at kapatid tapos nagyayabang. Akala mo ba ay tagapagmana ng kutsilyo ng langit? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na sining ng espada, kung ano ang kakayahan ng pangwalo sa listahan. Totoo ba ito? Hindi ba ako nagkakamali, ano? Tinalo niya si Onyok Garcia na ika-8 sa ranking ng espada. Mali ba talaga ako? Imposible. Paano natalo si kuya sa magkakatay na walang dantian? Tiyak na may daya siya. Ikaw ay isang walang kwentang tao na walang dantian. Paano nagkaroon ng napakalalim na panloob na lakas? Imposible ito. Ang espadang ito ay umubos ng aking 30 taon ng panloob na lakas. Hindi pwede. Kailangan kong tawagan ang ginong iyon. Masyado kang makitid ang pananaw. Mataas ka man sa martial arts, ano naman? Ang pamilya Lu ay nasa huling hininga na. Mapoprotektahan mo sila sandali, ngunit talagang hindi posible sa maraming dalubhasang mandirigma ng pamilya Garcia ay makakabangon. Sayang, ikaw magkakatay ng baboy para sa pamilya Lu ay isang ganap na pabigat. Ang sinabi ni Kanglan ay bagaman hindi maganda pakinggan, ngunit ito ay totoo. Ang iyong ina ay labis na nag-aalala sa iyo. Sa loob ng 20 taon, may naghanap ba sa iyo? Hindi ba't pareho lang na hinamak na ikaw ay isang walang kwenta? Taong tuso at hamak. Hindi ganoon, Xiaobao. Huwag kang makinig sa mga kalokohan nila. Ibig sabihin, talaga bang hinamak din ako ng aking ina? Xiaobao, huwag kang maniwala sa kanya. Ito ay bagay sa pagitan ng aming pamilya. Karapat-dapat ba kayo, mga hamak na tao, na magchismis? Xiaobao. Nanay, pinagsisisihan ko ang ginawa ko sa iyo. Pinagtiisan kita ng maraming taon. Tama lang nagalit ka sa akin. Ngunit Xiaobao, kailangan mong maniwala na ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nagbago. Hay, napakalaki ng pagkakamali ko. Ang pagtatapon sa iyo ay desisyon ko. Kung may galit ka, sa akin mo na lang ituon. Ngunit ang nanay mo at ate mo at ang pamilya Lu ay nangangailangan sa iyo. Binatang Lu. Ang mga taong ito, bukod sa pagmumura ng pagmamahal sa pamilya, ano pa ang maibibigay nila sa iyo? Ang iyong talento ay walang kapantay. Nakulong sa maliit na pamilya Lu na ito, talagang sayang. Kung tutuusin, sila ay nanganak ngunit hindi nag-aalaga. Mas mabuting sumama ka sa aming pamilya Garcia.
Ituturing kitang panauhing pandangal. May mga magagandang babae na sasama sa iyo at walang katapusang kayamanan at karangyaan. Sa panahong iyon, tayo ay magtutulungan upang maghari sa mundong martial arts. Hindi ba iyon magiging masaya? Hindi maniniwala ang kapatid ko sa mga kasinungalingan mo. Hayop ka. Narito ka, isang batang babae, may karapatan ka bang magsalita? Binatang Lou, ano sa tingin mo? Hindi maganda. Ilang araw ko silang nakasama. Kung anong uri ng tao sila, alam ko ito ng higit sa iba. Sila ang aking pamilya. Hindi kailangan ng ibang tao para sirain ang samahan. Xiaobao, Ikaw, walang utang na loob na hayop, wala kang dantian. Ang trato sa iyo ay para sa isang ordinaryong tao na hindi mo maaaring pangarapin. Mukhang talagang gusto mong makipag-away sa pamilya Garcia ay hindi maiiwasan. Noong una, gusto ko pa sanang bigyan ka ng pagkakataon. Kung ganoon, kailangan mong sumama sa pamilya Lu at mamatay na kasama nila. Talo ka na kay Cheng Feng. Gusto mo pa bang lumaban? Talo ako. Pero ang pamilya Garcia ay hindi natalo. Ang iyong pamamaraan ng espada ay kayang talunin ang aking pamamaraan ng paghahati ng buto. Pero kung ang kutsilyo ng langit naman, Langit. Kutsilyo, tama. Si Lin Qingping na aming inimbita ay darating na. Siya ay naging alagad ng kutsilyo ng langit. Natutunan ang kutsilyo ng langit, siya ay isang tunay na master ng sining ng espada. Lin Qingping ay itinuturing na isang henyo na minsan lang makita sa isang siglo. 28 taong gulang pa lang, gamit ang unang galaw ng kutsilyo ng langit, naging numero 1 sa listahan ng espada. Ang kanyang hinaharap ay hindi matatansya. Si Lin Qingping ay ang nangungunang eksperto sa listahan ng espada na gawa ng pamilya Garcia na siya'y imbitahin. Si Lin Qingping ay sa kasalukuyang mundong martial arts ang pinakamahusay na manlalaban ng espada. Sinasabi na ang unang galaw ng kutsilyo ng langit ay kanyang naperpekto na walang makakatalo sa kanya. Frank, saludang ito ay familiar. Parang narinig ko na ito sa ibang lugar. Ano, natakot kayo? Kung susuko kayo ngayon at itakwil ang inyong sining pandigma at patatawarin ko kayo. Ikaw, magkakatay ang yabang mo kanina, di ba? Pagdating ni Senior Lin, tingnan mo, kung hindi kanya puputulin ang mga kamay na yan para hindi mo na magamit ang... Sirang kutsilyo na ginagamit mo sa pagpapanggap. Kutsilyo ng langit lang. Hindi naman mahirap. Hahaha, nababaliw ka na yata? Ang kutsilyo ng langit ay ang pinakamahusay na estilo ng kutsilyo sa mundo. Maraming tao ang gumugol ng kanilang buong buhay, pero kaunti lang ang nauunawaan. Ikaw, isang walang silbi, na walang dantiyan at isa ka pang magkakatay, at nagsasabi kang hindi mahirap? Huwag mong kalimutan, kanina ako itong magkakatay ang nagpaiyak sa iyo at tinawag mo ang iyong tatay at nanay. Ikaw, ako at ikaw na itong walang kwenta, ano bang dapat pag-awayan? Malapit ka nang mamatay. Sino ang may lakas ng loob na walang respeto sa kutsilyo ng langit? Senior Lin, ito ang walang kwenta. Hindi lang niya sinira ang kutsilyo ng langit. Sinabi pa niyang hindi mahirap matutunan ang kutsilyo ng langit. Talagang sobrang yabang. Turuan mo siya ng leksyon. Senior Lin, ang batang ito ay hindi alam ang kanyang limitasyon. Nilabag niya ang dignidad ng kutsilyo ng langit. Mangyaring ibalik mo ang karangalan ng kutsilyo ng langit. Ang kulit mo. Nandito ka na naman? Pakisuyo, ituro mo sa akin ang kutsilyo ng langit. Halika. Walang kwenta. Hindi ba kanina ay sinabi mong ang kutsilyo ng langit ay hindi mahirap? Paano nang makita mo si Senior Lin? Hindi ka na makapagsalita. Natakot ka, di ba?
Pagkatapos kayong turuan ni Senyor Lin ng leksyon, sisirain ko ang iyong kakayahan at tatalian ko ang iyong ina at ang iyong ate at dadalhin sa Pamilya Lu upang paglaruan ng lahat ng alipin ng Pamilya Lu. Hahaha. Sinaktan mo ako. Senior Lin, ano ang ibig sabihin nito? Ang alagad na si Lin Qingping ay bumabati sa guro. Pasensya na sa aking pagkakamali kanina. Mangyaring parusahan ako, guro. Ako si Lin Qingping, nagpupugay sa guro. Mula nung huling pagkikita natin, 5 taon kitang hinanap. Ngayon, sa wakas ay nakita na kita. Ito, imposible ito. Si Lin Qingping ay naging tanyag noong bata pa. 10 taon na ang nakalilipas. Nasa listahan ng mga espada na siya, nangunguna, nakakaloka. Si Lin Qingping, ang numero 1 sa listahan ng mga espada, siya ay alagad ni Cheng Feng. Ang aking munting mahal ay napakalakas na. Tiyak na marami kang pinagdaan ng hirap. Na pinapaluhod ang numero 1 si Lin Qingping at nagpapakilala bilang alagad. Ang kanyang kakayahan marahil ay higit pa sa inaakala ko na nakatago. Lin Qingping? Napagkamalan mo ba siya? Marunong lang naman siya ng konting espada. Paano niya malalaman ang kutsilyo ng langit? Kayo dalawa, Talagang walang galang. Pasensya na, guro. Patawarin mo po ako sa aking pagkakamali. Walang anuman, tumayo ka na. Narinig kong magaling ka na ngayon. Ikaw na ang numero 1 sa listahan ng mga espada. Guro, sobra naman po kayo. Kung hindi po dahil sa inyong patnubay, natuto ako ng marami. Ako, Qingping, dahil sa inyo, ay nakuha ko ang walang kabuluhang titulo ng numero 1. Ngunit kung kayo ang nasa pangalawa, walang sino man sa mundong ito ang maglalakas loob na sabihing siya ang una. Lin Qingping, huwag mong kalimutan ang iyong pangako na tulungan ang pamilya Garcia. Sisiraan mo ba ang iyong salita? Ang inyong pamilya ay may sinaunang sikretong aklat, kaya lang ako pumayag na makipagtulungan. Ngunit ang maliit na pakinabang na ito Ay hindi matutumbasan ang utang na loob ko sa guro. wala ng kasunduan. Sino man ang mang-insulto sa aking guro, kayo ay hindi karapat-dapat mabuhay. Lin Qingping, pagsisisihan mo ito. Sandali, kahit masama ang ginagawa nila pero hindi nila deserve mamatay. Alisin ang kanilang kapangyarihan. Sapat na ang maliit na parusa para matuto sila. Opo, susundin ko ang iyong utos, guro. Ang aking kapangyarihan, Gusto mong maglaro sa mga babae, di ba? ano ang gagawin mo? Di gagawin kitang hindi na makakalapit sa babae habang buhay. Para tuluyan kang mawala ng pag-asa. Lumabas kayong lahat sa Akademya ng Sining Pandigma. Kung hindi, huwag kayong magreklamo kung maging brutal ako. Mga traitor. Pakiusap, pakawalan mo kami. Ang pamilya Garcia ay handang maging alipin mo. Ikaw ang aming susundin. Noong ininsulto mo ang aking pamilya, hindi mo naisip ang araw na ito? Xiaobao, teka. Xiaobao, sandali Xiaobao. Huwag dahil sa mga taong ito marumihan ang iyong kamay. Nawala na ang kanilang abilidad sa martial arts. Hindi na sila makakagawa ng anumang gulo. Dalhin na lang natin sila sa hukuman. Ginawa nila lahat ng kasamaan sa mga nakaraang taon panahon na para sila ay parusahan ng batas. Alam ko tinatakot ko lang sila. Ang bastardong si Lu Chengfeng sinira, ang aking hinaharap sinira, ang aking pagkalalaki. Galit na hindi mapapawi. Hayaan na. Lumipat na si Lin Qingping sa kanyang kampo. Alam niya ang unang galaw ng kutsilyo ng langit. Hindi natin siya matatalo kutsilyo ng langit. Ang mapahamak na kutsilyo ng langit, wala na bang paraan para talunin ito?
Gusto ba ninyong maghiganti? Oo, gusto ko. Pakiusap, tulungan mo ako. Kung gayon, sabihin mo sa akin ng maayos kanina ang sinabi ninyo tungkol sa kutsilyo ng langit. Ano ba yon? Xiaobao, nasaktan ka ba? Siyempre hindi. Mabuti naman. Xiaobao, ikaw? Ikaw? Maari mo ba akong tawaging nanay muli? Nanay, 20 taon na. Sa wakas, nagkita-kita na tayo. Ang iyong kutsilyo ng langit ay natutunan mo ba mula sa Venerable Marshal? Ang lakas na ganyan ang karangalan ng Akademya ng Sining Pandigma ng Pamilya Lu. anong pakialam mo? Ako, Hindi ba't ikaw ang nagsabing wala akong dantian? Oo, iniwan mo ako nitong 20 taon. Nagsisi ka ba? Siguro... Talagang nagkamali ako. Ay, 2 taon mula nang huli tayong nagkita. Hindi ko inaasahan, alagad, na makikita ko muli ang guro. Noon, sinunod ko ang iyong turo, nag-aral ako ng mabuti, hanggang sa naunawaan ko ang kutsilyo ng langit. Bumalik ako agad sa dating lugar, upang magpasalamat sa guro. Ngunit nakita kong walang laman ang kubo sa bundok. Dahil sumikat ka, Wala kayong bakas. maraming tao ang nag-iisip na ako ay isang nakatagong pantas. Araw-araw akong iniistorbo. Sa harap ng ibang tao, sa susunod, huwag mong sabihin na narito ako. Opo. kuya. Kuya. Sino ka? Ano to? Bunso, paano mo nalaman na nandito ako? Narinig ko kay tatay na bumaba ka raw sa bundok. Dahil nag-aalala ako, sumunod ako. Disipulo Lin Qingping, sumasaludo po sa inyo, Tio. Mukhang baguhan pa ito. Hindi ba ito yung 5 taon na ang nakalipas, yung tinanggap mong alagad? Oo. Kaya pala guro, kinikilala mo rin ako bilang iyong alagad. Guro ko, yung itinuro mo noong araw na yon, unang kilos ng kutsilyo ng langit, ay pinagsumikapan ko araw at gabi. At pakiramdam ko ay may kaalaman na ako. Gusto kong matutunan ang mga susunod. Binata? Ikaw na. Hindi. Mas mabuti pa ikaw na, kuya. Noon, nagsasalita ako ng mayabang na sinasabi na si Binata ay walang kwenta. Siya ang tagapagmana ng kutsilyo ng langit. Binata, gusto kong matuto ng kutsilyo ng langit. Dati bulag ako. Pakituro sa akin ang iyong sining sa espada. Teka. Ikaw, alam mo ba ang tamang asal? Sa pag-aaral sa guro, kailangan sumunod sa tamang pagkakasunod-sunod. Ako ang unang alagad ng guro. Wala pa akong natututunan. Bakit ang mga sumunod ay mauuna? Gusto kong protektahan ang pamilya, Lu. Seryoso akong gustong matuto. Pakiusap po. Tama ang sinabi ng guro. Kapag kumilos ka, magdudulot ng gulo. Sige, magpalusot na lang tayo. Hindi pwedeng ibahagi ang kutsilyo ng langit. Sa base ng iyong estilo sa espada, magtuturo ako ng ilang puntos. Tandaan mo. Ang lakas ay nagmumula sa lupa, ang isip ay sumusunod sa intensyon. Maestro, dagdagan mo pa ng kaunting paliwanag. Ako'y mangmang na alagad. Hindi ko palubos na nauunawaan. Kuya, may ipinadala si tatay para sa'yo. Tara na, tara. Maestro, Niloko ko lang siya para makasama ako at umalis na lang siya ng diretso. Wow. Wow, ang ganda ng katawan.
Tito, ano po yan? Anong malalim na pagsasanay ng pagmamasid ng enerhiya? Sino ang nasa labas? Salamat ha. Ha. Tito, may kailangan pa ako. Mauna na ako. Kuya, nagdala lang ako ng ipinadala ni tatay. Babae ka, anong ginagawa mong palihim? Ako'y... Naisip ko si tatay na may ipinadala para sa'yo. Kaya naparito ako. Nasaan ang dala mo? Ay, nakalimutan ko. Babalik ako para kunin. Ay... Sa susunod, kailangan kong ipakita sa kanya ang pagkakaiba ng babae at lalaki. Walang kwenta. Mainitin ang ulo. Nawawala ang focus. Sa ganyan mong kaliit na kakayahan, paano mo matatalo ang kutsilyo ng langit? Nasira ang aking kakayahan. Lahat ng aking kakayahan ay sinira niya. Hindi ako papayag. Lu Chengfeng, ang kahihiyang idinulot mo sa akin, gaganti ako ng 1,000 beses, 1,000,000 beses. Hahaha, hindi ganon kadaling harapin ang kutsilyo ng langit. Sige na. Ngayong nawala ang iyong lakas at naging yunuko ka pa, ang iyong mga damdamin at pagnanasa ay napinsala na. Sa halip, angkop ito para sa pagsasanay ng sugat ng walang pag-ibig. Upang matutunan ang sining na ito, kailangan munang putulin ang lahat ng emosyon at pagnanasa. Saka lamang magiging malupit at walang awa ang iyong espada. Hahaha, Lu Chengfeng, kapag natutunan ko ito, gigilitan kita ng pira-piraso. Guro, napakabuti ninyo sa akin. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Lumapit ka. Bakit po kayo napupuot sa kutsilyo ng langit? Siyempre, dahil sa aking mabuting guro. Fang Chiming, noong una, ayaw ipamana ng aking guro ang tunay na kutsilyo ng langit sa akin. Sa halip ay sayo niya ito ibinigay. Ngayon, papatayin ko ang pinakamahalaga mong tao ng walang labi para malaman mo, hindi ko kailangan ng kutsilyo ng langit. Masisira ko pa rin ang lahat ng sayo. Masarap ito. Kuya, kumain ka. Huwag kang mag-alala. Inatasan ako ng aking ama na mga siwa sa akademya. Pumunta siya sa likod ng bundok para magsanay. Masarap din ito. Chengfang huwag kang magiging taksil. Ate, ano ba yan? Guro, nakatanggap ako ng balita. Ang lalawigan ng ulap ay may bagong Grandmaster. Ipinagmamalaki niya ang sarili sa lansangan. Nakahikayat ito ng maraming eskrimador na pumunta. Ano? Lalawigan ng ulap. Nagpakita ang kutsilyo ng langit. Bumaba ang tatay ko. Ang kutsilyo ng langit ay nagtago ng ilang dekada. Hindi pa siya naging ganito kaingay. Bakit nangyari ito? Imposible. Mas ayaw pa ng master ko sa gulo kaysa sa akin. Tiyak na hindi siya magpapakita ng ganito. Bukod pa, 1 buwan ko pa lang siyang nakita. Tama. Baka ang tatay ko ay may problemang mahirap kaya napilitang magpakita. Tiyak na may tao na nagpanggap bilang lolo master. Ang ganitong gawain ay hindi mapapatawad. Ako at ang nakababatang kapatid na babae, pumunta tayo sa lalawigan ng ulap. Hayaan ninyong mauna ako sa lalawigan ng ulap upang magsiyasat, guro at tiyuhin. Sumunod na lang kayo. Sige, pumunta ka na. Opo. Chengfeng, mapanganib ang mundo ng mga mandirigma. Mag-ingat ka lagi. Ate, alam ko. Tandaan mo rin, protektahan ang iyong nakababatang kapatid na babae. Napakalakas ng kuya. Tiyak na poprotektahan niya ako. Bumalik po kayo ng maaga, siguradong magsasanay ako ng mabuti, kasama ang nakatatandang kapatid na lalaki at hihintayin ko kayong suriin. Kaming mag-ina, 1 buwan pa lang kaming magkakasama, kailangan ng maghiwalay. Pangako mo sa akin, ingatan mo ang iyong sarili. Malamig na, huwag kang magkasakit sa gabi, at saka kumain ka ng maayos. Nanay, alagaan mo rin ang iyong kalusugan.
Pinili ka ng kutsilyo ng langit. Swerte mo. Sumama ka na lang sa amin. Hindi ka magsisisi. Mga binata, tulong? Saklolo. Wala akong mapagtanungan ng balita. Ayan na, kusa na silang dumating. Mga pare, may misunderstanding ba? Hindi ito para sa isang magkakatay na tulad mo. Hindi para sa iyo ito. Umalis ka na. Narinig ko kayong binabanggit si Wuzun. Si Wuzun ba ay ganito? Isang mapangaping haliparot? Saan galing itong mukhang artista? Sino ka ba para makialam? At pinakialaman mo pa ang usapin ni Wuzun. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Pabayaan mo na siya. Ha ha ha, may isa pang mas magandang dalaga. Amo, ngayong araw swerte natin. Ha ha ha. Panay dila lang ang kaya. Walang kwenta. Nakapagtatago sa likod ng babae. Anong kakayahan yan? Umalis ka, kung hindi isasama ka rin namin para ihandog kay Ginong Wuzun. Subukan muna. Mag-ingat sa kaliwa at atakehin mo ang kanyang ibaba. Babae, may kakayahan ka pala. Mamatay ka na. Ikaw? Sino ba talaga kayo? Lumabas ka na. Ang galing talaga ng kuya ko. Sa isang payo mo lang, nanalo na ako. Maraming salamat sa tulong ninyo mga binata. Ako si Yana de la Cruz. Labis akong nagpapasalamat. Tumayo ka. Walang anuman. Miss Yana, yung sinasabi nilang banal na mandirigma, ano ba yun? Mahaba ang kwento. Mga isang buwan na ang nakalipas. Biglang kumalat ang balita sa mundo ng mandirigma na nagpakita ang banal na mandirigma dito sa lalawigan ng Ulap. Dumagsa ang libo-libong mandirigma. Gustong makita ang banal na mandirigma pero ginamit lang ng taong ito ang pangalan ng banal na mandirigma para mangolekta ng pera. Gumagawa siya ng gulo. Ginulo niya ang buong lalawigan ng Ulap. Wala bang lumaban? Banal na mandirigma yon. Siya mismo ang gumawa ng talaan ng mga magaling sa espada at ang mga nasa talaan, walang makatalo sa kanya. Ang mga ordinaryong tao, paano sila lalaban? Bakit kanila hinuli ngayon? Ano ang dahilan? Makalipas ang 3 araw, iyon ang pista ng mga bayani na itinakda ng banal na mandirigma. Iniimbitahan lahat ng mandirigma sa buong mundo para baguhin ang talaan ng mga magaling sa espada. Sabi ng mga tauhan niya, gusto nila akong mag-entertain sa kanya. Ganun ba? Pero napakalaki ng ganitong okasyon. Wala ba talagang problema? Ate, malayo pa ang lalakbayin natin. Humanap muna tayo ng matutuluyan. Alam ko may malapit na bahay tuluyan. Mga binata, pwede kayong sumabay sa akin para magpahinga. Ito na lang ang pasasalamat ko. Hindi na kailangan. Eh di mas maganda. Salamat, Miss Yana. Ate, tama na yan. Ginoo, sa unang pagkikita, nahulog agad ang loob ko sa iyo. Gusto kong maglingkod sa tabi mo habang buhay. Binibining Liu, huwag ganyan. Isa lang akong mangangatay ng baboy. Hindi ako karapat-dapat sa isang magandang dalagang tulad mo, Binibining Liu, at may minamahal na akong iba. Si Binibining Fang ba? Okay lang sa akin. Ikaw, Sa wakas, kumilos ka na. Ang tagal ko sa paliguan, kumunot na ang balat ko. ikaw, alam mo na pala nakasama ako nila.
Ikaw? Alam mo na kasama ko sila. Ang iyong mga hakbang ay magaan at matatag, ang paghinga ay mahaba at pantay. Malinaw na ikaw ay isang bihasa, hindi isang ordinaryong mortal. Yung tatlong tao, hindi talaga kayang pantayan ka. Lalo na, tiningnan mo pa ng mabuti ang aming direksyon at sadyang tumakbo ka. Mukhang minamaliit kita. Ang kanyang kakayahan, hindi ko talaga lubos na maintindihan. Sabihin mo na, sino ang nagpadala sa iyo? Tumatakbo ka naman ng mabilis. Mula nang marinig ang balita na lumitaw ang banal na mandirigma, parang may isang kamay sa likod ng mga eksena ang nagtutulak sa atin. Sino kaya ang nasa likod? Kuya, hindi ka naman siguro nahulog sa babaeng yon at parang ayaw mo pang tumigil. Paano naman mangyayari yun? Mabuti naman, si kuya ay akin lang. Lumabas ka muna, magpapalit ako ng damit. Hindi ko nagawa ng maayos ang aking misyon. Parusahan ninyo ako. Kainis! Huwag kayong magalit, papawiin ko ang inyong init ng ulo. Ikaw ay isang babaeng ginagamit ng marami, isang hamak na babae. Anong karapatan mong ayawan ako? Maawa kayo, Ginoo, may silbi pa ako. Ako marunong akong mag-anyo. Pansamantala, bibigyan kita ng buhay. Lumayas ka. Lu Chengfeng, ang puot natin sa isa't isa, walang katapusan. Anong ginagawa mo? Hindi ba may 2 kwarto? Nakakatakot yung babae kanina. Kuya, ang lakas mo naman, protektahan mo ako. At saka, dati lagi kang sumasama sa akin matulog. Ikaw ay dalagang 8 anyos na. Sige na nga, tulog tayo ng magkasama. Si kuya talaga ang nag-aalaga sa akin. Hoy, anong ginagawa mo? Matutulog sa sahig? Kung hindi sa kwarto ka matulog, Sige na nga. Kuya. Ako. Guro, hinintay ko kayo ng matagal. Pagka-receive ko ng abiso mo, dumating agad ako. Bago ka pumasok, hindi ka ba marunong kumatok? Ano ba? Baka mali ang timing ko. Guro, tito, magpatuloy kayo. Sige, tuloy. Wala akong nakita. bumalik ka rito. Ano na ang nalaman mo tungkol sa impormasyon? Guro, nag-imbestiga na ako. Ang tinatawag na Wuzun ay nasa isang malaking bahay sa silangan ng lungsod. Bihira lumabas, mahigpit ang bantay. Balak ko sanang dumiretso sa kanya para lumaban, subukan ang kanyang kakayahan. Ngunit natakot akong matuklasan, kaya hindi ako pumasok ng direkta.
Gayunpaman, nakita ko siya mula sa malayo, sikat na sikat sa daan, walang kahit anong bakas ng kutsilyo ng langit sa kanya. Talaga namang peke. Ano ba talaga ang balak nila? Ang galing ng plano, pag-akit sa bitag. Kuya, hindi kaya sila ay para sa'yo? Huwag kang mag-alala. Ang kakayahan ni Kuya, alam mo naman. Dahil para sa akin ito, edi igagamitin natin ang plano nila laban sa kanila. Ang pagtitipon na ito ng mga mandirigma para sa bagong ranggo ng espada ay panahon ng magkahalong uri. Hindi mo na kailangang magtago. Gawin mo lang ang iyong makakaya. Sasali rin ako. Opo. Guro? Sa wakas, makikita mo ng personal ang mga taon ng pagsasanay ko, ang bunga ng aking pagsasanay. Sandali, mga Ginoo. Tanong ko lang, binata. Anong ranggo mo sa ranking ng mga espada? Meron ka bang pagkakakilanlan? Kung wala ka sa listahan, hindi ka makakapasok. Kung ganoon, kailangan mo ng isang bihasang mandirigma mula sa ranking bilang taga-rekomenda. O kaya, subukan sa batong pangsukat ng talim. Hanggat ang enerhiya ng espada makakaabot sa itinakdang lalim, makakapasok ka rin. Itong si Lin Qingping, bakit hindi niya sinabi na may ganitong patakaran? Ang mga tao sa ranking ng espada, siya lang ang kilala ko. Ang taga-rekomenda ko ay si Lin Qingping. Bata, anong sinasabi mong kalokohan? Iyan ang numero 1 sa ranking ng mga espada, ang dakilang si Lin Qingping. Paano naman ikaw, isang walang pangalang hamak, makakaugnay sa kanya? Wow, kilala mo pala siya? Kahit na ako at si Dakilang Lin hindi pa nagkikita, pero sa kanyang estilo ng kutsilyo ng langit, nakatatag siya sa tuktok ng ranking sa loob ng maraming taon. Siya ay isang tao para sa mga mandirigmang tulad natin, isang hindi maabot na nilalang. Hindi ko maramdaman ang iyong dantian, mahina at marupok, wala ring dalang espada. Ano sa iyo ang mukhang martial artist? Sa tingin ko, gusto mo lang pumasok ng palihim na naginip ka sa gising. Sino nagsabing wala akong dalang espada? Ito ang espada ko, kutsilyo ng magkakatay. Hahaha, kutsilyo ng magkakatay. Isang hamak na magkakatay, nakakatawa talaga. Bumalik ka na lang sa probinsya at magkatay ng baboy. Sige na, dahil kayong dalawa ay wala sa ranking ng mga espada at walang taga-rekomenda, umalis na kayo. Huwag kayong mangistorbo dito. Ikaw, Teka. Sino nagsabing wala ako sa ranking ng mga espada? Hindi ba iyon patunay na may kakayahan akong pumasok? Sinong nagsabing wala ako sa listahan? Hindi iyon nangangahulugang may kakayahan akong pumasok. Hahaha, may dalang dalawang kutsilyo ng magkakatay at nagpapanggap na isang mandirigma. Marami na akong taong naglilibot sa mundo. Wala pa akong nakitang ganito katawa-tawa. umuwi ka na. Hindi ba sinabi mo dati na makakapagpatunay din ang batong panukat? Oo. Pero ikaw, Nasa listahan ka ba? Siyempre, ako ang ika-98 sa listahan. Kung matatalo ko siya rito, hindi ba yun magpapatunay na may kakayahan din akong makapasok sa listahan? Makakapasok ako? pwede yun. Kung gayon, maglaban tayo sa batong panukat na ito. Kung ang lalim ng hiwa ko ay 1 pulgadang mas malalim kaysa sa kanya, hayaan mo kaming pumasok. Ano sa tingin mo? Ang kapal ng mukha mong bata, isang magkakatay at hinahamon mo ako? Sige, pumayag ako, patalunin kita ng lubos. Apat na talampakan at 8 pulgada. Ikaw naman. Kahit na gaano pa katalas ang kutsilyo ng magkakatay, ano ang silbi niyan? Itong batong panukat ay gawa sa 1000 taong itim na bakal, kailangan ng dalisay na enerhiya ng espada upang maputol. Isang pulgada pa sa kanya. Nanalo ako. 4 na piye at 9 na pulgada. Tama, 1 pulgada lang ang sobra. Imposible. Talagang imposible ito.
Sinabi ko na sa'yo may kakayahan tayo sa listahan ng espada. Pasensya na, hindi kita nakilala. Pumasok po kayo. Pasensya na sa kanina. Sana ay patawarin mo ako. Gao Shanglan panalo. Hindi ba nawala ang kanyang kakayahan sa martial arts? Medyo kahina-hinala, hindi tama bumabalot sa kanya ang isang aura ng kamatayan. Ang kanyang galaw ay kakaiba at nakakatakot, hindi tulad ng tamang landas. Malamang may sinanay siyang mapanganib na sining. Walang kwenta. Hahaha, sino pa? Ang mga nasa talaan ng espada ng lalawigan ng ulap, wala na bang makakalaban sa akin? Natalo na ni Gao Kanglan ang 8 tao sa ganitong takbo, magpapalit na ang numero 1 ranggo ng espada, hindi naman imposible. Kahit gaano pa siya kagaling. Makakahigit ba kay Lin Qingping ang dakilang mandirigma? Kutsilyo ng langit. Ang kapangyarihan ng kutsilyo ng langit hindi madaling talunin. Pero hindi mo ba napapansin na kakaiba? Ang pamamaraan ng paghahati ng buto na minana ni Gao Kanglan matapang at mapangapi, ngunit ang kanyang mga galaw, mapanlinlang at malupit, talagang hindi tugma. Ngayong sinabi mo iyan, napansin ko na rin, ang pamamaraan ng paghahati ng buto ay malalaki at malalawak na galaw, ngunit ang kanyang kasalukuyang galaw ay hindi mahulaan, napakakakaiba. Nasaan si Lin Qingping? Lumabas ka at lumaban sa akin. Gao Kanglan, hindi ko inaasahan na kahit nawalan ka ng kapangyarihan, may lakas ka pa upang lumaban muli. Tigilan mo ang walang kwentang usapan. Ang bastardo na si Lu Chengfeng, saan siya nagtago? Palabasin mo siya. Anong sinasabi ng taong ito? Wala yun, hindi makakalaban ni Lin Qingping. Ikaw na ganyan, hindi ka karapat-dapat na lapatan ng aking guro. Hintayin mong talunin kita. Tingnan natin kung kaya pa niyang maging duwag. Ang iyong salita ay mas mapagmataas kumpara noong ilang buwan ang nakalipas. Mas mayabang ka na ngayon, halika, nahayaan mong makita ko ang iyong masamang sining kung ano ang kaya nito. Napakalason at kakaibang galaw ng espada. May dala itong isang uri ng enerhiyang nakakasira na parang asido. Lin Qingping, akala mo ba na gamit lang itong panimulang unang galaw ng kutsilyo ng langit ay matatalo mo na ako? Hindi naman ganun kagaling ang nangunguna sa talaan ng espada. Nasugatan si Lin Qingping. Paano nangyari iyon? Itong si Gao Kanglan, anong masamang sining ang kanyang sinasanay? Ano ang lasa ng sugat ng walang pag-ibig ko? Ang sining na sinasanay ng taong ito, parang narinig ko na sa isang lugar. Sugat ng walang pag-ibig. Hindi ko pa narinig iyon, ay isang uri ng demonikong sining na nakakasira sa kapwa. Ang ganitong maling landas ay hindi katanggap-tanggap sa matuwid na daan. Ang sugat ng walang pag-ibig ay pumupuksa ng damdamin at pagnanasa, pumuputol ng lahat ng alalahanin upang makamit ang walang kapantay na lakas. Lalo na't ikaw ay nag-aral sa isang babaeng walang kwenta. Sobra na yan. Ito si Gao Kanglan. Ano ba talaga ang nangyayari? Sugat ng walang pag-ibig. Parang nabanggit ni Master dati. Sabi nila, para sanayin ang sining na ito, kailangan munang mag-castrate. Kaya naman sa loob lang ng 3 buwan nakapag-improve siya ng ganito kalaki. Pero ang malas na sining na ito ay may malubhang backfire. Ang pagkabaliw ay karaniwan na lang. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Ikaw at ang walang hiyang si Lu Chengfeng. Pareho kayong mamamatay. Isipin mo paano ba kita tinuruan nun? Dumating na kayo, Master. Lu Chengfeng, sa wakas nagpakita ka na. Buti naman ikaw naman ang susunod. Puputulin kita ng paisa-isa, hahatiin kita sa maliliit na piraso para maranasan mo rin ang lasa ng mas masahol pa sa kamatayan. Ang pagwalis ng talim ay parang pumutol ng alon. Ang hakbang ay sumusunod sa pag-ikot ng galaw. Ang talim ay dumaraan, malamig din ang hangin.
Galing. 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 Paano nangyari iyon? Talagang magaling ka, guro. Ilang salita lang nabuksan ang aking isipan. Naunawaan ko ang mas malalim na paraan ng paggamit ng espada. Sa huli, ito'y isang maling landas. Sa buong buhay ko, hindi ko malalampasan ang kutsilyo ng langit. Hindi ako maniniwala na matatalo ako. Ito ang sining ng pagsunog ng dugo. Sa maikling panahon, mapapataas nito ang iyong panloob na lakas ng ilang beses. Ngunit ang kapalit ay ang pagsunog ng mahalagang dugo. Malaki ang pinsala sa katawan. Gumamit siya ng isang pamamaraan para mabilis na pataasin ang kanyang kapangyarihan. Medyo maganda ang bisa. Ngunit ang side effect ay mas malala kaysa sa sugat ng walang pag-ibig. Kahit na ganoon, Mas mahina pa rin siya kaysa sa aking kuya. Lin Qingping, gusto kitang mamatay. Ano? Yan lang ba ang kaya ng numero 1 sa listahan ng espada? Kaya mo bang tumayo? Tumayo ka. Guro, pinahiya ko kayo. Mga walang kwenta, lahat kayo. Ang mga tinatawag na eksperto na nandito, walang isa man ang makakalaban. Ngayon, unahin ko na ang pagkuha sa ulo ni Lin Qingping. Upang ituwid ang mali, sasabihin ko sa inyo kung ano ang totoong sining ng espada. Ang aking alagad, wala kang karapatang magturo sa akin. Salamat sa pagod mo. Ako na ang bahala sa susunod. Itong walang kwentang pogi, saan ba ito nanggaling? Hindi alam kung marunong ba siya gumamit ng espada. Sa panggilingang bato lang, bahagya, akong natalo. Doon lang siya nagkaroon ng pagkakataong makapasok ng patago. Hindi man lang matalo si Lin Daxia. Itong si Gao Kanglan, siya ay isang magkakatay, ano naman siya? Lu Chengfeng ngayon. Tiyak na magtatapat tayo ng buhay at kamatayan. Pababayaran kita. Kung nais mong matutunan ang sugat ng walang pag-ibig, dapat munang kapunin ang iyong sarili. Dapat kang magpasalamat na kinapon kita. Saka ka nagkaroon ng pagkakataong magsanay. Papatayin kita. Masyadong mabagal. Huwag kang magyabang. Kung matapang ka, huwag kang umiwas. Salo mo muna itong sugat ng walang pag-ibig. Maraming demonyo sa puso, hindi mo man lang makita ang tunay na ako. Ano kaya ang matatamaan ng iyong espada? Kung matapang ka, huwag kang umiwas. Si Gao Kanglan ay talagang baluktot ang isip. Ngayon na nagsasanay siya ng masamang sining, ang dumadaloy sa kanyang mga ugat ay pawang maruming lakas na nandaraya at pumapatay maaga o huli, sasabog ang kanyang katawan at mamamatay. Tumahimik kayo, lahat kayo ay mamamatay. Ngayon, panoorin mong mabuti kung ano ang tunay na kutsilyo ng langit. Lu Chengfeng, papatayin kita, tiyak na papatayin kita. Talo ka. Isang sibat lang, tinalo si Gao Kanglan. Iyon ay ang dating nangunguna sa talaan ng sibat, si Ginoong Lin, kahit siya'y hindi kayang talunin ng taong iyon. Isang napakabatang henyo. Ngayon ay may karangalan akong makilala siya. Dati akong bulag.
Pinagtawanan ko pa ang ganitong mataas na tao. Sino ba talaga siya? Ang laban na ito, panalo si Lu Chengfeng, mahal na Panginoon ng Mandirigma. Ngayong bagong talaan ng sibat, ano ang dapat gawin? Kung wala nang hahamon, ang bagong kampeon ng sibat ay ang binatang ito. Kaya ipinapahayag ko na. Sandali. Ikaw po ba ang tanyag sa buong mundo na nakatatandang mandirigma? Ang pagtitipon na ito ay para muling ayusin ang talaan ng sibat. Dahil ako na ang kampeon, gusto kong makita ang sinasabing tunay na lakas ng kutsilyo ng langit. Nababaliw ba siya? Kahit napakalakas niya, pero iyon ang mismong mandirigma. Mabuti ang pagiging bata at matapang. Masyado siyang walang modo. Ang kapangyarihan ng kutsilyo ng langit ay hindi basta-basta mapapanood ng karaniwang tao. Binata, huwag kang maging ambisyoso. Ang katanyagan ng nakatatandang kutsilyo ng langit ay lumaganap. Kaming mga batang mandirigma ay humahanga sa inyo. Ngayon, ang lahat ng mandirigma ng sibat ay nagtipon. Kung hindi namin makikita ng personal ang inyong pambihirang sining ng sibat, malaking panghihinayang ito. Mabuti. Magandang sinabi. Hilingin natin sa nakatatandang kutsilyo ng langit na magpakita. Oo nga, mahal na mandirigma, hayaan ninyo kaming makakita. Tama, ipakita ng nakatatandang kutsilyo ng langit ang kanyang galing. Huwag kayong ganyan, matanda na ako. Matagal na akong hindi nakikialam sa mundo. Gusto ko lang ng tahimik. Ang labanang ito para sa kutsilyo ng langit ay dapat sa mga kabataan. Naku, matagal na akong nagpapanggap. Hindi ko inaasahan na mahuhuli ako ngayon. Kung alam ko lang na ang batang ito ay napakahirap, hindi na sana ako naghabol sa walang kabuluhang pangalan. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Ginoo, bata pa ako at baguhan pa lang kailangan ko ng isang tulad mo na mahusay upang gabayan ako. Sana ay mabigyan mo ako ng ilang payo. Dahil kayo ay napakasigla, kaya pilitin ko na lang ang aking sarili para ipakita sa inyo ang isang bagay. Ngunit ang hiwaga ng kutsilyo ng langit ay hindi mailarawan ng salita, kaya dapat ninyong panoorin ng mabuti. Ang kutsilyo ng langit ay ugat ng langit at lupa at simula ng lahat ng bagay. Kapag gumagalaw ang hangin, gumagalaw ang espada. Kapag gumagalaw ang isip, gumagalaw ang enerhiya. Walang anyo, walang hugis, pumuputol ng sanhi at bunga. Ang puso at espada ay nagiging isa. Ang espada at intensyon ay nagiging isa. Ang intensyon at langit ay nagiging isa. Ginoo, ikaw ba talaga si Vuton? Hindi ako, ikaw ba? Ikaw, batang ito, huwag kang mag-akusa ng walang ebidensya. Ako nga talaga. Shino. Parang hindi totoo ang iyong kakayahan. Huwag, mali ako. Talagang mali ako. Hindi ako si Vuton. Mali ako, talagang mali ako. Hindi ako si Vuton. Ako ay isang. Manloloko na nagpapanggap. Patawarin mo na ako. Hindi mo na kailangan magalit. Iligtas mo ang aking buhay. Paano ito nangyari? Siya pala ay isang peke. Kaya pala ang kanyang estilo ng espada ay sobrang pakitang gilas, walang disiplina. Nakakainis. Paano siya nangahas na magpanggap na kutsilyo ng langit? Niloko niya tayong lahat. Peke, Hindi ka pa magsasabi ng totoo. Aaminin ko, ako ay karaniwang nagbibigay sa mga tao ng pagbabasa ng kapalaran at panghuhula. Isang araw bigla kong naisip na dahil matagal nang hindi nagpakita ang kutsilyo ng langit kaya ginamit ko ang pagkakataon para kumita ng pera. Ganoon lang kasimple. Oo, hindi ko rin inakala na magagawa kong lokohin kayo. Patayin siya. Naglakas loob siyang magpanggap na buton. Ikaw, ano ang gusto ninyong gawin? Ano sa tingin mo? Una, ang paglitaw ng kutsilyo ng langit ay nakakuha ng atensyon. Pagkatapos may dumating para patayin ako. Isang manloloko paano maglakas loob na gumawa ng ganitong kaguluhan? Pakiramdam ko may nakalimutan ako. Guro, ngayong araw, dahil tapos na ang problema, pumunta tayo sa isang inn at magbukas ng isang selebrasyon para sa tagumpay para makapagdiwang tayo ng husto. Ano sa tingin mo? Sige, ikaw na ang magayos. Sige. Ang ingay ng mga taong yon, hindi ko na kaya makipag-usap sa aking kuya.
Masama pampatulog na insenso ito. Lumabas ka na. Paano mo nakuha ang mukha ko? Si Gao Kanglan ang nagpadala sa'yo. Paano mo nalaman? Ang taong may galit sa aking kuya. Siya lang. Sabihin ninyo, ano ang inyong layunin? Ang aking pampatulog na insenso kahit i-block ang mga pressure point, wala ring epekto. Tapos na ang oras. Tapos na ang magandang panahon ninyo. Aalis ka ba? Shimei, hindi ka ba umuwi? Kung hindi ako dumating, hindi kita makikita, di ba? Shimei, dati hindi ka gumagamit ng pabango. Bakit ngayon ka lang nag-isip gumamit ng pabango? Gusto ko lang dagdagan ng ambience. Shikshong, hindi mo ba gusto? Hindi gusto. Sa tingin ko may problema ang pabango na to. Paano mo ako nakilala? Ang Shimei ko ay hindi tulad mo, na artificial at pabebe. Nasaan ang Shimei ko? Kayo muna ang mag-alala sa sarili ninyo. Ilak ang mga pressure point. Akala mo, ang pabango lang ba ang may problema? Ang alak na may laso na Ruanjinsan. Ano ang lasa? Ang Ruanjinsan sa alak na iyon kasama ng pabango na ito ay napakalason. Hindi mo ito kayang pigilan. Tatanungin kita ulit. Nasaan ang Shimei ko? Ginoo, tulungan mo ako. Matagal na tayong hindi nagkita. Lahat ng ito sa lalawigan ng ulap. Ikaw ang may kagagawan, di ba? Talaga namang estudyante ka ni Fang Chiming. Pinakuha ko ang isang tao na magpanggap na wuzun at muling gumawa ng listahan ng mga espada upang akitin ang lahat ng mandirigma. Ako rin ang nagturo kay Gao Kanglan na magsanay ng sugat ng walang pag-ibig para maakit ang atensyon ninyo. Lahat ng nagyari ngayong araw nasa plano ko rin, pero kahit alam mo na ano naman, ang babae mo nasa kamay ko na ngayon at ikaw ay ubos na ang lakas. Iha, Kuya, tumakbo ka na. Ngayon, walang makakaligtas sa inyo. ibaba mo siya sa akin. Sa palagay mo, bakit ako nag-aksaya ng maraming salita? Ang pabango ni Yana de la Cruz ay tumagos sa balat. Kahit i-block mo ang mga punto, walang epekto. Hindi ba't nararamdaman mo na sumasakit ang iyong mga laman loob? Lu Chengfeng. Papatayin kita. Walang pagtitiwala sa sarili. Lu Chengfeng, sa tingin mo ba marami akong taong nagplano, wala akong paghahanda? Ang naive mo. Natatandaan ko wala kaming kinalaman sa'yo. Sino ka ba talaga? Sino ako? Bakit hindi mo tanungin iyong sumpain mong guro? Ang aking guro. Noong mga panahong yon, ako at si Fang Chiming ay magkasamang nag-aral sa iisang guro. Ang matandang yon na hindi mamatay-matay, ngunit ayaw niyang ituro sa akin ang tunay na kutsilyo ng langit, sa halip ay ipinamana niya sa iyong ama, ang bastos na iyon. Ano ang alam niya? Ang tangang iyon. Ang alam lang ay magsanay ng espada.
Paano niya malalaman kung paano gamitin ang kutsilyo ng langit sa pinakamabisang paraan? Kaya ikaw pala yung trader na sumira sa tiwala. Tumahimik ka! Hindi. Ang kutsilyo ng langit na ito na walang katulad sa buong mundo ay dapat gamitin upang pag-isahin ang mundo ng martial arts at maging pinakamakapangyarihan sa martial world. Ang matandang iyon ay sinabi na ako ay may masamang hangarin. At sinabi pa na ang pagsasanay ng kutsilyo ng langit ay nangangailangan ng taong may dalisay na puso. Itinapon ako na parang basura. Lahat ng iyon ay mga dahilan. Ngayon, ipaparanas ko sa inyo ang aking sakit noong mga panahong iyon. Ate! Kuya, tumakbo ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Yan Fernandez, bitawan mo siya. Sa tingin mo ba posible iyon? Bitawan mo siya. Labanan mo muna ako. Kuya, Nasa buto mo na ang lason. Paano mo ako lalabanan? kuya, umalis ka na. Ako ang tunay niyang target. Hindi mo kailangan iligtas ako. Hindi, imposible. Tiyak na dadalhin kita pabalik. Wala ka ng lakas ng kung fu. Naputol na ang lahat ng ugat at meridian. Wala ka ng kwenta. Paano mo pa ililigtas ang iyong minamahal na kapatid? Paano mo pa ililigtas ang iyong minamahal na kapatid? Sa ikapitong araw pagkatapos ng kamatayan, pumunta ka at umiyak sa iyong master. Hindi. Ang aking mabuting nakababatang kapatid, sa wakas ay nagpakita ka na. Mula nang saktan mo ng malubha ang aming master, hindi ka na kuya ko. Tigilan na ang daldalan. Ngayon papatayin din kita. Mamatay ka na. Ay hindi. Ang lakas ni Ian Fernandez ay higit pa kaysa dati. Kailangan ko muna silang dalhin. Fang Chiming, ano kung iniligtas mo sila? Naputol na ang lahat ng ugat. Wala ka ng kwenta. Ang mundong ito ng martial arts. Sa kalaunan, akin ang lahat. Sigaw Kanglan ba ang mga hayop na yan ang may gawa? Mahaba ang kwento nito. Nasaan ang nanay ko? Nasaan ang nanay ko? Walang kwentang ama. Hindi ko naalagaan ang nanay mo. Hindi ka karapat-dapat maging tatay ko. Kahapon lang yung hayop na Gao Kanglan kasama ang mga tauhan niya, walang nakuha. At kinuha si nanay. Nasaan ang mga Lu? Sumama ka sa akin, pumasok muna tayo sa loob. Noong una, ang pamilya Lu ninyo ayaw ibigay ang titulo ng unang paaralan sa pamilya Gao. Ngayon, nakuha ko na rin. Huwag ninyong isipin na ang anak ninyo, pagbalik niya, maililigtas kayo. Ngayon siya ay isang ganap na walang kwenta. Nasa kamay ko pa rin ang nanay niya. Nanay, Cheng Feng, sa hitsura mo ngayon lalabas ka lang, mamamatay ka. Gao Kanglan? ikaw ay walang hiya, ako ay walang hiya. Dahil sa inyo ayaw ninyong ibigay ang paaralan, 1 buwan mula ngayon. Ako at ang aking master ay magdaraos ng pista ng punong leader. Aanyayahan ang lahat ng mga bayani upang magtatag ng bagong kaayusan sa mundo ng martial arts.
Sa oras na yon, ang dugo ni Lin Yuero ng pamilya Lu ang iaalay. Dapat dumalo ang pamilya Lu. Ako ay mag-aalaga ng mabuti sa inyong lahat. Cheng Feng, huwag kang gumalaw. Inay, Wala akong silbi. Itay, wala na bang paraan para mailigtas ang kuya? Paraan. Hindi naman wala. sabihin ninyo po, Guro. Noong unang panahon, Guro ay nagbigay sa akin ng isang tableta na tinatawag na pildoras ng paglilinis ng utak at buto. At ikaw, ang iyong buong katawan ay banal na katawan ng dugo ng dragon ng Dantian, isang pambihirang bagay sa loob ng 1,000 taon. Kung iinumin mo ang tableta na ito, maaari nitong ayusin ang iyong naputol na mga ugat at higit pa, malinis at palakasin ang iyong mga ugat upang dalhin ang iyong kutsilyo ng langit sa susunod na antas. Kung gayon, painumin na siya. Ngunit ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng tulong mula sa isang martial artist na may daang taong panloob na lakas. Ang daang taong panloob na lakas ay dapat mula sa isang martial artist na kusang loob na mag-aalay at hindi dapat may anumang pag-aatubili. Kung hindi, babalik ang lakas na iyon sa tumanggap at sa nagbigay at pareho silang maaaring mawalan ng buhay. Wala na bang ibang paraan? Cheng Feng, ang kaya kong ibigay sa iyo ngayon ay ang aking panloob na lakas. Basta't maging maayos ka lang. Ate? Kuya, ibibigay ko rin sa iyo ang aking panloob na lakas. Matagal ka ng pinakamahusay sa mundo. Sa oras na yon, protektahan mo na lang ako. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko kayo bibiguin. Ikaw na ngayon ang pamilya Lu, ang nag-iisang pag-asa. Ikaw lang ang makakapagligtas sa iyong ina. Matanda na ako. Walang silbi ang panloob na lakas ko para tulungan ka. Ang pildoras ng paglilinis ng utak at buto, kasama ang daang taon na panloob na lakas, kasama pa ang sariling talento ni Cheng Feng, pambihirang likas na talino. Sa pagkakataong ito, tiyak na siya ay muling isisilang sa apoy. Ang kanyang kapangyarihan ay lalampas muli. May maganda at masamang balita. Alin ang gusto mong marinig muna? Ang masamang balita ay wala nang kwenta ang anak mo. Kayo? Anong ginawa ninyo kay Xiaobao? Nasira ang kanyang mga meridian. Ano pa bang inaasahan mo? Siyempre may magandang balita rin. Sa pista ng punong leader sa isang buwan, kung ang walang kwentang iyon ay magtatangkang pumunta, ang buong pamilya mo ay magkikita sa impyerno. Hindi kayo magtatagumpay. Abangan natin. Xiaobao? Xiaobao! Ano? Ayaw mo? Akala mo hindi ko kaya? Hindi yung hindi mo kaya. Wala ka talaga. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Tulong! Dalhin ang babaeng ito at ibaw ng buhay. Ikaw Darren, pakiusap, patawarin mo ako. Ililigtas ko si inay. Salamat, babalik ako na may pagtanaw ng utang na loob. Sige, gamitin ang lakas na ito. Magsimula ka ng magsanay ngayon din. Opo. Inay, teka lang. Sa tingin mo, darating ba ngayon si Lu Chengfeng na walang hiya? Kung maglakas loob siyang pumunta, gagawin ko siyang tao na walang kamay at paa.
Tortured ko siya ng paisa-isang hiwa. Panoorin niya akong patayin ka. Gagawin ko siyang hindi magawang mabuhay ni mamatay. Xiaobao, nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang pumunta. Nitong nakaraang buwan, sina Ian Fernandez at Gao Kanglan ay lalong naging brutal. Nabalitaan ko ang mga grupong sumuway ay pinatay lahat. Nakikita ko na malungkot ang kinabukasan ng martial world. Oo nga, lahat ay natatakot. Hindi alam kung kailan may darating na magliligtas sa atin sa paghihirap. Tatay, sa tingin mo, makakarating ba si Cheng Feng sa oras? Tiyak na makakaya niya. Kailangan nating maniwala sa kanya. Ang ikasyam na galaw ng kutsilyo ng langit na aking ginawa sa wakas ay nagtagumpay. Inay, andito na ako. Magiting na mga mandirigma, ang aking guro na si Ian Fernandez ay may birtud na humahanga sa lahat at lakas na pumapawi sa mga kaaway. Siya ang tanging karapat-dapat na maging pinuno ng samahang mandirigma. Ngayon, hinihiling ko sa inyong lahat na saksihan. Salamat sa inyong pagpapahalaga. Ako'y natatakot. Bilang pinuno ako ay maglilingkod para sa kapakanan ng sandaigdigan, magtatatag ng kaayusan. Simula ngayon, bawat paaralan ay dapat magbigay ng kanilang lihim na sining pandigma upang pagyamanin ang sandatahan. Ang mga natatanging alagad ay dapat maglingkod sa himpilan ng pinuno. Kung may paaralan na magtago o sumuway, lilipulin ang buong angkan. Mukhang walang tutol. Kung gayon, simulan natin sa pagpaparusa sa mga taksil ng pamilyang Lu upang magbigay halimbawa. Ang bastardong si Lu Chengfeng ay hindi dumating. Mukhang ang iyong walang kwentang anak ay hindi ka gaanong pinapahalagahan. Xiaobao, mabuhay ka ng maayos. May pagtutol ako. May sasabihin ako. Xiaobao, paano ka nakarating dito? Lu Chengfeng, ikaw ay isang walang kwentang lumpo at nangangahas ka pang pumunta rito para mamatay? Talagang hindi mo alam ang iyong limitasyon. Buti na lang dumating ka ng kusa. Nakatipid ako ng pagsisikap. Huwag kang matakot, inay. Nandito ako para iuwi ka, inay. Xiaobao, bakit ang tanga mo? Maingay, talagang malalim ang pagmamahalan ninyo. Akala nyo wala ako? Ngayon, gagawin kitang walang kwentang lumpo muli. Huwag! Lu Chengfeng, ang sugat ng walang pag-ibig ko ay nasa pinakamataas na antas na. Paano mo ako matatalo? Walang kwenta. Ngayon ang iyong huling araw. Xiaobao, Imposible. Hindi ito posible. Ang presensyang ito imposible. Hindi ko na maintindihan ang bastardo na ito. Bastardo, mamatay ka na. Ikaw, anong klaseng eskrima ito? Ikasyam na anyo ng kutsilyo ng langit. Imposible! Nalampasan mo ang orihinal na 8 anyo ng kutsilyo ng langit at gumawa ng ikasyam na anyo. Anong mahirap doon? Ang kutsilyo ng langit ay hindi tungkol sa mga anyo, kundi isang pusong dalisay. At ikaw ay bulag na sa kapangyarihan at ambisyon. Kaya hindi mo maintindihan ang tunay na diwa ng kutsilyo ng langit. Dahilan, lahat ay dahilan. Mamatay ka na! Lu Chengfeng, kung gagalaw ka, papatayin ko ang babaeng ito. Nanay,
Kahit nalikhain mo ang ikasyam na anyo ng kutsilyo ng langit, ano naman? Ang nanay mo nasa aming mga kamay pa rin siya. Ihulog mo ang iyong espada, wasakin mo ang iyong kakayahan, pakakawalan ko ang iyong nanay. Huwag. Kung sisirain ko ang aking kakayahan, pakakawalan ninyo ba ang aking nanay? Oo. Hindi. Xiaobao. Nanay, tiyak na ililigtas kita. Xiaobao, sa buhay na ito, muli kitang nakita. Ito na ang pinakamasayang sandali para sa akin. Hindi ako magiging pabigat sa iyo. Xiaobao, mabuhay ka ng maayos. Nanay, anong gagawin mo? Nanay. Nanay. Gusto mong mamatay? Genshan. Tatay. Umalis ka na. Gusto mong umalis? Bakit mo ginawa yan? Nasa kanila ang nanay mo. Ito lang ang paraan para ikaw ay makalaban ng walang alinlangan. Genshan. Ikaw ay... Noong araw, ako ang may kasalanan. Sa buong buhay ko, marami akong utang sa inyo. Napakarami. Ngayon, sa wakas ay may nagawa akong tama, Cheng Feng. Ako, pwede ko bang marinig na tawagin mo akong tatay? Tatay. Mula ngayon, ang pamilya Lu ay nasa iyo na. Tatay. Maayos ang lahat sa pamilya, Lu. Huwag kang mag-alala. Nanay, ate, umuwi na tayo. Sige, umuwi na tayo. Wakas.